Yo! What is good? Welcome back to Joshon Point mga pare. So ngayon ang pag-uusapan natin, ayaw mo pang itigil yung kamanyakan mo? Panoorin mo to. Kaya kung ready ka na, hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy shake a la kill, ako 10 toes down. Perfume, best and affordable in the market pare. JOP Fragrance, available pa rin tayo sa TikTok shop. Link nasa description. Dito sa channel natin pare, we're always aiming, no? Lalo na pag lalaki ka, we're always aiming to be a high value men. Di ba? Yan ang gusto natin. Or kahit hindi man tayo sobrang yaman, at least kahit papano, maayos yung buhay natin. Ngayon, nabibili natin yung gusto natin. Hindi tayo nagugutom. Nakabili tayo ng mga magagandang damit, accessories, motor, kotse, kahit ganun lang. No? Basta mabili lang natin yung mga gusto natin, okay na tayo. Pero, merong isang pwedeng gusto natin na makuha. Ang pwedeng sumira sa atin. Iyon ang babae. Isa sila sa mga pangarap nating makuha. Pero isa rin sila sa mga pwedeng sumira ng buhay mo, okay? Pag napasobra ka, hindi ka marunong magbasa, hindi ka marunong mag-ingat, at puro kalibugan mo lang ang pinairal mo. Okay, so may papanoorin tayong video pare, and take note, sobrang sikat na itong tao na to, pero nabiktima pa rin siya ng false accusation. Let's go, panoorin natin to. And then they post that then you don't post the dismissal, it got dismissed twice. You didn't post the second one, you didn't post the first one. Damn. There's a lawsuit not too long ago by an artist that was like hired to your label that was dismissed. Twice. What did you learn going through that? Okay. Kung active kayo or mahilig kayo sa R&B, katulad ko, kilala nyo to. Si Jason Derulo. Okay? Jason Derulo! Yung pinakasikat niyang kanta, yung ano pare, what you say, sinayaw pa namin yan dati. No? And I think sobrang sikat nito sa TikTok, but marami na corny yan kay Jason Derulo dahil nga siguro may pagka-corny yung brand niya. Kung para mo kay Chris Brown, mas maganda yung image ni Chris Brown dito, but hindi yun ang pag-uusapan natin. Okay? Biktima siya pare, ha? Biktima siya ng sexual false accusation. Alright? Sikat na tao to. Pag sikat ka na tao, kumbaga may advantage ka pagdating sa mga false accusation kasi isipin sa'yo, putang ina, pogi yan, mayaman yan. Sikat yan, bakit kailangan pa mang assault ng babae? Bakit pa kailangan mang harass ng babae yan? No? Merong benefit of the doubt kagad. Pero hindi, nasira ang karir niya dito, pre. Tapos ikaw na normal na tao lang, wala kang benefit of the doubt na wala kang advantage, walang benefit of the doubt na mabibigay sa'yo. No? So pakinggan natin siya. Never work with women. Oh, come on. Never work with women. Wait natin, ha? What did you learn going through that? Never work with women. Oh, come on. There's truth in every joke. Henig nyo? After, ano daw ang masasabi niya after ng mga pinagdaanan niya sa kaso niya? Ano daw ang masasabi niya? Never work with women. Mabigat na statement 'yun, di ba? Sa woke movement ano na 'yun? 'Yun ang literal na parang misogynist. Pero may pinanggagalingan kasi siya. That was dismissed Twice. What did you learn going through that? Never work with women. Oh, come on. There's truth in every joke. But it's a sad truth. Like, I will never be alone in a room with a woman that I work with. Like, ever again. What? It's too risky. That case was dismissed twice in two different states.
And there's hardly no mention of it online. When that case was brought up, it was on every single blog, every single front page. Kung narinig niyo yung sinabi niya, ano lang natin pare, ita-translate lang natin sa Tagalog para sa mga tropa nating hindi makaintindi ng English no, or gustong mas malinaw. Ang sabi niya pare, yung kaso daw na yon, yung sexual harassment case sa kanya, na-dismiss sa dalawang magkaibang court. Na-dismiss. Ibig sabihin, pag nadi-dismiss kasi maraming pwedeng dahilan bakit nadi-dismiss ang isang kaso. Number one, kulang sa evidence, kulang sa witnesses, hindi masyadong matibay yung case. Okay? Pero, nung ibinalita daw yun, no? Nung ibinalita yung sexual harassment na ikinaso sa kanya, ibinalita daw yun sa lahat ng news. No? Nilagay daw sa mga magazine, sa social media, trending. Pero nung na-dismiss, ibig sabihin, hindi na patunayang totoo yung kaso, wala daw nagbalita. Nakita niyo yung ibig sabihin nun, pare? Kung merong mang kasalanan ang lalaki or kung merong ibibintang sa lalaki, katulad, lalong-lalo na sexual harassment, balita sa lahat yan, pre. No? Ang ingay ng media dyan, bro. Tuwang-tuwa sila pag may sexual harassment case ang isang lalaki. Kasi mapapatunayan or magkakaroon ng bigat yung mga agendas nila. Pero once na patunayan hindi totoo, tahimik sila dyan, pare. Ano nangyari? Wala. Isa pa yan sa mga kalaban ninyo, bro. Isa yan sa mga kailangan ninyong i-consider when maneuvering women. Okay? Kukonti ang maniniwala sa inyo. Kahit hindi man totoo, kukonti ang maniniwala sa inyo. Mas papaniwalaan talaga ang babae. Automatically, babae ang papaniwalaan. Kaya trabaho mo bilang lalaki ang magdoble ingat. Hindi ka na kailangan pagsabihan. Magdoble ingat ka when dealing with women. Lalong-lalo na sa mga lalaking nanonood dyan na successful. Okay? Kabilang na ako doon. Lalong-lalo na ako, pre. Sobrang nag-iingat ako pagdating dyan. Ang daming nag-chat sa akin na babae sa Facebook, nagsisend ng mga nudes. Alam ko na that's a trap. And also, ang laking panalo sa agenda nila pagka kumagat ako doon. Biruin mo, may asawa ako, tapos magre-reply ako sa kanila. Kahit maliit na reply lang, hindi ko ginagawa, pre. Dahil alam ko, pwede nilang manipulate yung ma-edit nila yun na parang kumagat ako doon sa gusto nila. Delikado, pre. Okay? Buti na lang, controlled ko yung kamanyakan ko. Paano kayo? Paano yung ibang tropa dyan? Di ba? Tuloy natin. And I lost so many brand deals, relationships off of a story that was not even slightly believable. She said I sacrificed a goat in a sexual ritual. All people read was the headline, right? And that's all it takes to lose everything. That's a crazy concept. I lost millions of dollars off of an arbitrary story that some woman told. Yun pa, isa pa. Number one, walang maniniwala sa inyo. Okay? Kahit totoo man sinasabi mo hindi mo ginawa yun, kukonti ang maniniwala sa inyo. Number two is related to number one. Dahil walang maniniwala sa inyo, kung meron kayong mga trabaho, may mga businesses kayo, okay, na lalaki, may mga partners kayo, may mga business partners kayo, dahil nga walang maniniwala sa inyo, at yun din ang nasa isip nila, lalayuan ka nila, pre. Okay? Iiwan ka sa ere ng mga yan because ang sexual charges, sexual harassment charges, mga ganyang kaso, mabigat. At as much as possible, gusto mong lumayo sa ganun na stigma, attention. Kaya lalayo ka talaga. Instinct ng tao yun eh. So, katulad ng sabi niya, maraming mga brand deals ang umayaw. Marami siyang mga partners ang lumayo. Dahil sa pamimintang lang.
Pero ito ang nakakatawa. Pag napatunayang hindi totoo yung mga pagbibintang ng babae, walang consequences na matatanggap yung namintang. Mo, nasira yung buhay mo, technically sinira yung buhay mo pero wala siyang consequences. Pag napatunayang hindi totoo, oops lang, oops. Hindi pala. Diba? Tapos gagalaw-galaw ka na reckless ka na lalaki, manya ka, kung ano, babae ka ng babae. Diba? Nag-ingat. Like a crazy, crazy story that someone been told. So, with that being said, how can I be comfortable being in a room with a woman that I work with and not feel like she can just say whatever she wants? It's like it's not worth it to me. When you're in that and losing millions of dollars in brand deals, how are you figuring out how to navigate that? Man, it's really less about the money. Like, It's sa katayuan niya, pre, dahil sobrang mayaman na to si Jason Derulo, I'm sure ang sasabihin niya rito, it's not about the money, but it's your reputation. No, yung reputasyon mo na lang, yung tingin ng tao sa'yo, siyempre, kailangan importante yung tingin ng tao sa'yo since ano siya, public figure siya. Di ba? And your relationships, maapektuhan. Dahil lang dun sa isang babaeng gusto ka lang pagtripan. It's not about the money, lalo na sa part niya. Pero sa atin, siyempre, sa mga normal na tao, it's about all of that. Pera, relationship, connections, lahat yun included because hindi naman tayo ganun kayaman. Di ba? the money, man. Like, I have one name that I worked so hard to stay clean and stay clean cut. And then, like, somebody can just say, like, you can just say anything. That's the world we live in. You can just say anything and people take it as gospel. Why was it that those same blogs, those same pages, why didn't they post a dismissal at least? Wouldn't that be fair? If you posted, Because it's not fair for men. Okay? Na-brainwash, marami ang nabi-brainwash that society is against women. No? Pero hindi totoo yun. Sinasabi nila yung propaganda na yan para mawala yung atensyon ng society sa unfairness na ginagawa sa mga lalaki. Posible ba? Sige nga, posible bang gawin ng vice versa to ng lalaki? Mag-sexual harassment, magrereklamo yung lalaki ng sexual harassment sa isang babae? Posible ba yon? Posible yon, pero hindi mapupunta sa balita yon. Hindi masisirang, hindi kasiraan ng reputasyon ng babae yun. Kasi unang-una, pagtatakpan pa ng media yan. Hindi ganun kaingay kumpara sa paglalaki ang gumawa. The headline's gonna get the clicks. that's so, bro. It's so terrible. So like, people don't talk. Wouldn't that be fair? If you posted, The headline's gonna get the clicks. that's so, bro. It's so terrible. So like, people don't talk about the hardships of men, but it's a really, really tough place to be in. Especially like when you have something to lose. Like, it's a really, really tough place to be in. We talked about my past relationships and them saying things about me that I haven't responded to. We talked about lawsuits that I haven't really been able to respond to. I really want to respond to the blogs. If you want to be honest, I want to tell them, like, what the is wrong with y'all? Like, after all of these years, like, that I've done it. It's been places that I've done interviews with, and like, I've just been so kind and like generous with my time. And then they post that, then you don't post the dismissal. It got dismissed twice. You didn't post the second one. You didn't post the first one. Yeah, the double standards of media. Okay? Alam niyo naman syempre, magtulukan pa ba tayo? Sino may-ari ng mga media, pre? Kung hindi bakla, babae. Sila ang namumuno dyan sa
industry na yan. Wala kang magagawa talaga dyan. Di ba? And ito ang nakakatawa. Kung titignan nyo yung views ng video na to, 6K lang pre. 6K in 1 month. A man exposing the false accusation ng mga babae. 6K lang. Pero imagine mo, babae ito na share ng sexual harassment ng isang lalaki, ng isang celebrity pa. Million views yan. Di ba, pre? Again, ayoko gumawa ng video na to para takutin kayo in dealing with women. No? Gusto ko lang sabihin sa inyo yung pwedeng mangyari sa inyo pag masyado kang pabaya. At pag masyado kang manyakis. Actually, yun lang. Kasi wala naman tayong magagawa. We have to deal with women talaga because, siyempre, natuwang natin sila. Lalo pag maghanap ka ng partner, maghanap ka ng pamilya, babae ang kailangan mo. Pero hindi basta-bastang babae lang. Di ba? Kaya kilalanin mo yung pamilya, titignan mo yung background, titignan mo yung body count, titignan mo yung ugali, bago mo ipasok sa buhay mo. Kaya madalas itong mga tropa natin sa rap industry, no? Tropa, no? Madalas mga hip-hop, mga rappers ang na bibiktima ng ganito. For example, si Chris Brown, nakailang beses ng sexual case yun, sexual harassment case yun si Chris Brown, pero lagi siyang nananalo. No? Marami pang iba, hindi ko lang kabisado, but marami rappers ang biktima nito sa States. Because sa line of business nila pare, napapalibutan sila ng mga ulupong na babae. Okay? Minsan, wala na silang choice. Yun at yun talaga makakasama nila. Di ba? At yun, sila ang biktima. Inuubusan sila ng pera. Gustong hututan ng pera, edi pa-file ng case para gustong patahimikin yung issue, para hindi na kung ano-anong punta pa sa korte, mabayaran na lang ng rappers for about, milyones yun, $1 million yung ibabayad sa babae. Ikaw, kaya mo ba magbayad ng ganun, patahimikin yung babae sa or para dumulas na lang yung issue? Hindi. Sira ka, pre. Tayo mga normal, ako, for example, may lumitaw dyan na babae na tapos mag-false accusation sa akin, hindi ko malilinis basta-basta yung pangalan ko, pre. Lubog. Masisira pa relationship ko sa asawa, for example lang. Kaya ako, ingat talaga ako, pre. No? Hanggat maaari, maraming ang nag-message sa akin na, Boss Josh, mag-interview kayo ng babae sa podcast. Ayoko. Pinag-uusapan namin isa daw, ayoko. Kasi, sure ba tayo na mamaya kasama natin sa sopa, sa kwarto mo, interview natin, tapos mamaya pag uwi, biglang sabihin na inassault natin dyan, mahirap na, pre. Diba? Si Andrew Tate nga eh. Diba? Mga escort naman madalas yung kasama niya sa bahay, mga binabayaran nilang babae, pero yung mga babae na yun ang nagtumulong para makulong siya eh. Diba? Sabi, daw sila, sexual harassment daw. Sabi ko sa inyo, huwag kayo magpadala masyado sa mga edits ninyo. Hindi porket sexy yan, maganda yan po tayo na go ng GGG ka lang. Kailangan mag-ingat ka talaga, pre. Okay? Maging matalino na. Again, inuulit ko. This 2026, hindi na ngayon pagalingan dumiskarte ng babae, kundi pagalingan ng magbasa ng babae. Because of this. So mag-ingat kayo, pare. Okay? Don't forget to subscribe. No? Click the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. Iwan nyo yun sa baba. Iwan nyo mga reactions niyo sa baba. Anong masasabi nyo doon sa pinag-usapan natin? Right? This is Josh on Point. See you next time. Boom. GFAB.